Amen. Sumatin po ang biyaya at kapayapaan ngayong gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, ito po ang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At ito rin po ang unique po na si Mother Ariel Ibarra na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Bagamat tayo po ay medyo na late, may kalooban pa rin po ng Diyos ang naganap mga kaibigan at mga kapatid. At bago po tayo mag-umpisa ay binabati po natin ang ating mga kapatiran sa Kaibiga, sa Bagbagin, sa pangunguna ng ating Pastor Jeff Haspi at sa kanyang may bahay na Sister Deborah. Sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan sa Kaibiga kay na Brother Ruben Bayon, ang family Bayon na patuloy na sumusubaybay, ang family Juan, at ang family Durmal. At binabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Bulacan, sa pangunguna ni Brother Edwin Durmal, at kina Brother B-Boy Alones, kina Sister Betty Alones, at kina Brother Raymond Resurrection at sa kanyang may bahay. At ngayon din ay binabati rin natin si Sister Jenny Mercado at kina Brother Jose Mercado na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy po sumusubaybay, kaya Brother Nelson Durmal, kaya Sister Roda Durmal, na patuloy pong sumusuporta sa programang Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin ang family Ayag dyan sa Valenzuela, at gain din kaya Brother Enrine Sugmayan dyan sa Valenzuela. Siya po ay sumusubaybay din sa Apostolic Back to the Bible. At pagpalain po tayo lahat mga kapatid, ating Panginoong Kristo. Ito po ngayon ang ating tatalakayin tungkol po sa mga kasagutan po tungkol sa ating Panginoong Kristo. Sa ating Pastor Jeff, bagamat siya po ay wala ngayon, ay tayo lang po mag-isa dito sa FB Live. Sa lahat po ng ating mga kapatiran ay ito pong programa na ito ay inunsad po namin upang ipangaral po ang salita ng Diyos. Kung kayo po minsan ay nasasaktan dahil yung mga bagay na hindi ninyo gusto marinig, ay naririnig ninyo. Pero mga kaibigan at mga kapatid, ay pinapahayag po yan ni Apostol Pablo sa Galacia, sa 4 at ang versikulo po ay 16, sabi rito, ay ganito. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. So, maliwanag po ang payag po ni Apostol Pablo na ako bagay magiging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Alam po natin mga kaibigan na ang katotohanan po ay, ito po ay masakit. At ang katotohanan, pagka tayo po ay tinatamaan ng katotohanan mga kaibigan, ay kailangan po ay tayo po ay magreforma. So, kaya nais po nating sagutin mga kaibigan ang ating mga kapatid o mga kaibigan, mga pastor. At salamat po sa gabing ito at tayo po ay binigyan po ng opportunity. So, ang ating mga kaibigan ay pinapahayag po nila na bakit daw po ay Apostolic Back to the Bible ang ating programa. Ngunit malayo na ang aral natin sa Biblia. Malayo ang ating aral sa Biblia. So, malayo po ba mga kaibigan ang ating aral sa Biblia? Kasi nga mga kaibigan, kasi ang ating programa ay Apostolic Back to the Bible. Forget ba pagka Apostolic Back to the Bible, ang kanilang sinasabi ay, bakit malayo yung aral nyo sa Biblia? Kala ko ba Apostolic Back to the Bible? So, makapansin po natin mga kaibigan ay ito lamang po ay mga pagbibintang na hindi po nararapat. So, bagamat niya sabi po nila na malayo po ang ating aral, ngunit nais po namin patunayan sa inyo mga kaibigan na ito pong aral namin na ipinapangaral, hindi po ito galing sa aming sarili. Kaya mapapansin niyo po mga kaibigan, lagi po kami nagbabasa ng talata. At bawat sabihin po namin ay meron pong kaakibat na mga talata sapagkat ayaw po naming mangaral na wala po kaming batayan, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat yung nagsasalita ng walang batayan,
Ito po ay isang kasinungalingan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, ang pahayag po ng ating Apostol Pablo sa unang Korinto 4 at ang bersikulo po ay 6. Ito po ang lagi niyang pinapaalala sa atin, sa ating mga ngaral. Sabi niya rito, ang mga bagay nga ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ang lagi pong pinapaalala sa atin, mga kaibigan, ni Apostol Pablo, ay huwag po tayong hihigit sa mga bagay na nangasusulat. So pag pinapahayag po natin ang salita ng Diyos na biblical, ang ating mga kaibigan na kaibigan ito, sila po ay nagagalit pagka po nababasa sa Biblia. So binibigyan po pa namin kahulugan o sarili namin kahulugan yung aming pangangaral o binabatay lang po namin sa banal na kasulatan yung mga bagay na pinapahayag namin dito sa FB Live, mga kaibigan. Ngayon po, bakit po ba sinasabi nila na malayo ang aral natin sa Biblia? Kasi mga kaibigan, hindi po natin matanggap yung kanilang ipinapangaral, mga kaibigan at mga kapatid, na yung ama ay siya rin ang anak, at kaya hindi ang anak, siya rin ang ama. Yun po mga kaibigan. Yun lamang po ang naging problema. So, porket ba na hindi kami naniniwala na yung ama ay siya rin yung anak, ay malayo na sa Biblia yung aming pinapangaral, mga kaibigan at mga kapatid? So, katunayan nga mga kaibigan, yun nagsasabi na yung ama ay siya rin yung anak at yung anak siya rin ang ama, yun po ang malayo sa Biblia sapagkat hindi po natin yun matatagpuan sa Biblia o hindi po yun nakasulat sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ay lagi po tayong pinaparatangan ating mga kaibigan na tayo po ay Antikristo dahil hindi raw po tayo naniniwala na si Jesus o ang ating Panginoong Kristo, siya po ay Diyos. Kaya ang tawag nila sa atin, tayo po ay Antikristo. So yung po mga kaibigan ay hindi po magandang paratang, lalo na po tayo po ay mga Kristiyano, tayo po ay binago ng Diyos, ay hindi po tayo pwedeng basta-basta magparatang sa mga tao na tayo po ay, kayo po ay magbibintang na Antikristo po kami, mga kaibigan. Sapagkat ang Antikristo ay hindi nila pinapangaral na si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yun po ang mga Antikristo. Pero pagka pinapangaral nyo po na si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, ay hindi po tayo pwedeng tawaging Antikristo. Sapagkat ang Antikristo ay hindi sila naniniwala na si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yan po ang kahulugan ng salitang Antichrist, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po mga kaibigan, nais po nating sagutin yung kanilang mga aligasyon laban sa atin. So, sabi rito mga kaibigan, ay meron kasi akong mga sinulat dito na kanila pong mga isinabi. So, sabi rito, ay hindi naman po, naniniwala naman po sila mga kaibigan na ang Diyos po ay hindi po namamatay. Tama po yan mga kaibigan. At ang namatay ay yung kanyang laman. So yun po ang pahayag nila mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, sa 1 Gs 30, ito po ang lagi po nilang binabanggit po sa atin. Sabi doon na ako at ang Ama ay iisa. Sinasabi ko raw po sa 1 Gs 30 na ako at ang Ama ay hiwalay. Wala po kung sinasabing ganyan mga kaibigan at mga kapatid. Kundi binabasa ko po sa Biblia kung ano po ang nakasulat na ako at ang Ama ay iisa. Kailangan po natin maipaliwanag na saan po ba sila iisa. Kasi ang mga iba po, pag binasa po nila na ako at ang Ama ay iisa, hindi na kailangan ng paliwanag. Kaya ang mangyayari, yung Ama, siya rin yung anak, kasi nga iisa po sila mga kaibigan at mga kapatid. So, kailangan po ba mga kaibigan na hindi na dapat ipaliwanag ito? So, paano po maiintindihan ng mga tao yung salitang ako at Ama ay iisa
kung hindi po natin ipapaliwanag ito, mga kaibigan. Sapagkat ang dapat natin ipaliwanag, batay din doon sa banal na kasulatan. Kaya pagsasabihin po ni Kristo na ako at ang Ama ay isa, meron pong dahilan ang Panginoong Kristo. Kaya niya po ito nabanggit, mga kaibigan at mga kapatid. So, kailangan po, bawat talata sa Biblia ay nangangailangan din po sila ng paliwanag, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat kung wala pong magpapaliwanag, hindi po natin mauunawaan yung nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon po, mga kaibigan at mga kapatid, ay meron po silang sinabi rito na, sabi rito, ang nagdadala ng Apostolic Back to the Bible, ang aral niya ay hindi apostolic. Iyan ay isang kalokohan. So, mahirap po yan, mga kaibigan. So, ang ating aral daw ay isang kalokohan dahil hindi raw po aral ng apostolic. So, makikita po natin, mga kaibigan, dito po sa ikalawang 1 at ang bersikulo po ay 7. Ito po ang kanilang ginamit, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat maraming magdaraya na nagsilitaw sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi na nagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Sabi rito, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalat, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nanahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nanahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama, gayon din ng Anak. Ang payag po ni Juan, mga kaibigan, ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Ama, gayon din ng Anak. So, meron pong Ama at meron pong Anak, mga kaibigan at mga kapatid. Ayon po sa talata, hindi po namin dinadagdagan, mga kaibigan. Ngayon po, mga kaibigan at mga kapatid. So, sabi rito, mga kaibigan, sabi rito, meron kasi silang na binasa rito sa aklat po ng ikalawang Korinto 5 at ang bersikulo po ay 19. Ito po ang payag po nila, mga kaibigan. Sabi rito, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Sabi rito, mga kaibigan, sa 19, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo. Sa English po ay ganito, sabi dyan that God was in Christ. Kaya hindi po sila pwedeng paghiwalay, napagkat yung Diyos ay na kay Kristo, mga kaibigan. So, porket ba ang Diyos ay na kay Kristo, ay si Kristo na rin ba ang Diyos? At ang Diyos, yun na rin ba ang Kristo, mga kaibigan? Pakinggan niyo po ang pahayag po rin ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11 at ang bersikulo po ay 3. Pakinggan po natin. Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang Pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So, ang Pangulo pala ni Kristo ay ang Diyos. Sa English po, and the head of Christ is God. So, meron pong nangungulo sa Kristo, mga kaibigan. Ang Pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang Pangulo ng lalaki ay si Kristo. At ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos, mga kaibigan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, na hindi naman pwede po na si Kristo, siya ang nangungulo sa kanyang sarili. Meron po siyang Pangulo. No? Meron po siya po ay, sabi ito, and the head of Christ is God.
may mas mataas po sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo sa John chapter 14 verse 28, ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Sapagkat yung Ama, ito ay kanyang Pangulo. Ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Kung Pangulo na ni Kristo ang Diyos, tama po ang pahayag ng Panginoong Kristo na ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, bakit po kami naniniwala sa ating Panginoong Kristo na siya po ay sinugo ng Diyos? Yun pa ay paniniwala lang po namin o yun po ay paniniwala ng banal na kasulatan? Kasi nga mga kaibigan, ang issue po sa panahon ng mga apostol, hindi naman po issue kung si Kristo ay Diyos o si Jesus ay Diyos. Hindi po yan ang issue. Ang issue po sa ating Panginoong Hesus, kung siya ba ang Kristo o kung siya ba ang anak ng Diyos. Yan po ang issue sa panahon nila. Pero dumating lang po yung issue na yan, na siya rin ang Ama, siya rin yung anak, at siya yung Ama, at hindi siya yung, siya yung Ama, at yung aral din na oneness. Kahit ngayon lang po dumating yan mga kaibigan yung issue na yan. Pero ang pinag-uusapan po sa banal na kasulatan, lalo na sa Book of John, ay kanila pong itinutuklas kay Jesus kung ito ba ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sapagkat ang iniintay po ng mga Hudyo, mga kaibigan, ang iniintay po nila yung Mesayang darating, yung Kristong tagapagligtas. Yun po ang kanilang iniintay. Ito yung anak ng Diyos sa propesya, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, ay ginamit po nila yung Gawa 7, Acts chapter 7 verse 55 to 56. Basahin po natin mga kaibigan at mga kapatid. Sabi po rito ganito, tatapwat siya ay palibasa ipuspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Sa 56, at nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Maliwanag po yan mga kaibigan. Ang payag po nila ay hindi naman nakita ni Esteban ang Diyos. Ang nakita, yung kaluwalhatian ng Diyos. Akala ko ba naniniwala kayo na si Jesus ay Diyos? Hindi pala nakita ni Esteban ang Diyos. Bakit nakita niya si Jesus? Di ba po ba ang paniniwala niyo po si Jesus ay Diyos? So, yun po ay magiging kontradiksyon, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, mapapansin po natin na bakit po namin ipinapangaral na ang iisang Diyos lamang ay walang iba kundi ang Ama. Mga kaibigan, yung Diyos na ito na aming pinapangaral na Ama, ito rin po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, siyang Diyos ng ating mga magulang, at ito rin po ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, nag-iisa lamang po ang ating tunay na Diyos, walang iba, kundi ito po ay ang ating Diyos Ama. Yan naman po ay pinakilala ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po sa aklat ng 1:17 at ang versikulo po ay 3. Pakinggan po natin. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Pinapahayag po ng Panginoong Jesucristo, nabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo na ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw at ako ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Hindi po yun mga kaibigan. Ang sabi niya, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sa makatuwid mga kaibigan, pinakikilala po ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao na merong iisang Diyos na tunay.
walang iba kundi ang Ama. Mga kaibigan at mga kapatid, ano po ang pakilala niya tungkol sa Ama? Pakinggan niyo po sa Mateo. Ito po ang payag po ng Biblia. Sa 11 ay ganito po ang sabi sa versikulo 25 ng Mateo. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa. So yung Ama pala mga kaibigan, sabi ng Panginoong Jesus, Panginoon ng langit at lupa. So maliwanag mga kaibigan na yung ating Diyos Ama, siya po ay Panginoon ng langit at lupa. Maliwanag po yan mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ano po ba ang ginawa ng ating Diyos Ama na Panginoon ng langit at lupa? Ano po ang ginawa niya sa ating Panginoong Hesus? Pakinggan niyo po sa Gawa 2:36 kung ano ang ginawa niya sa ating Panginoong Hesus. Pakinggan po natin. Baka talastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Yung Diyos Ama na gumawa ng langit at lupa, ang ginawa niya sa ating Panginoong Jesus ay ginawang Kristo at Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga mga kaibigan, kung i-reject po natin na si Jesus, siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos, tayo po ay mabibilang na mga antikristo, mga kaibigan at mga kapatid. Ang pangangaral po ng mga apostol tungkol sa ating Panginoong Kristo, siya ang anak ng Diyos. Yan po ang kanilang pangangaral, mga kaibigan at mga kapatid. Yan din po ang pangangaral ni Pablo, ni Timoteo, ni Silvano. Ipinapangaral nila sa iglesia na ang ating Panginoong Kristo ay anak ng Diyos. Maigi po mga kaibigan ay basahin po natin para meron po tayong ebidensya na ipinapangaral ng mga apostol sa kanyang mga alagad. Si Jesus ay anak ng Diyos. No? Pakinggan niyo po mga kaibigan. Sa 2 Korinto 1 at ang versikulo po ay 19. Meron po kayong Biblia, sundan niyo po kung nasa Biblia yung aking sinasabi mga kaibigan para mawala na po yung pagdududa. Pakinggan niyo po. 2 Korinto 1 at ang versikulo po ay 19. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kanya ay naging oo. Sabi po ang payag po ng ating Apostol Pablo, sabi niya rito, sapagkat ang anak ng Diyos na si Jesucristo ay ipinangaral namin sa inyo. Mga kaibigan, ano po ba ang pangangaral ni Pablo at ni Timoteo at ni Silvano tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Siya po ay anak ng Diyos. Mga kaibigan, at dahil sa paniniwala na ating Panginoong Kristo ay anak ng Diyos, doon po tayong magkakaisa sa pananampalataya. Basahin po natin ang 4:12 ng Efeso. Pakinggan niyo mga kaibigan at mga kapatid. Anong pahayag po ng banal na kasulatan? Ito po ang sabi, ay ganito. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, 4:11 ng Efeso hanggang 13, at ang iba'y mga propeta, at ang mga iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Sa 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Doon po tayo magkakaisa. Hanggang sa abutin po natin ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Kailangan makilala po natin
yung anak ng Diyos. Sapagkat pag nakilala niyo po natin yung anak ng Diyos, makikilala rin po natin ang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga sabi niya ng ating Panginoong Jesus, di ka ba ka na ng Filipe, na ang sabi niya ron pasahin po natin, no? Sa John chapter 14, verse 9, sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, malaw na ang panahon ako'y iyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Filipe. Ang nakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa akin ang Ama? So sabi mga kaibigan, malao nang ako'y iyong kasama, Filipe. Sabi niya rito, ang nakakilala, sinabi sa kanya ni Jesus, malao na panahon ako iyong kasama at hindi mo ako nakilala, Filipe. Ang nakita sa akin ay nakita sa Ama. Paanong sinasabi mo sa akin na ipakita mo sa akin ang Ama, sa amin ang Ama? Kaya maliwanag mga kaibigan, ang nakakilala sa Ama ay walang iba kundi ang anak. Mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, kung ang anak ang nakakilala sa Ama, siya po ang magpapakilala sa mga tao kung ano ang ating Ama. Pakinggan niyo mga kaibigan. Sa Mateo 11 at ang bersikulo po ay 27. Pakinggan niyo po. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino man hindi nakakilala sa anak kundi ang Ama. At ang sino mang hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpapahayag ng anak. So, ang nakakilala po sa Ama ay walang iba kundi ang anak. Ang nakakilala sa anak, kundi ang Ama, mga kaibigan. Nagpapatotoo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. At ang kanyang Ama naman ang nagpapatotoo tungkol sa kanya. Pakinggan niyo mga kaibigan. Sa 1:7. Ito po ang sabi mga kaibigan. Sa John chapter 8, verse 17. Ito po ang sabi. Ay ganito. Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatotoo sa akin din. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. At sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroon ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ko ni ang aking Ama. Kung ako inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. So kaya ang magpapakilala mga kaibigan, ay walang iba kundi ang anak. Tayo po ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Kailangan po natin makilala ang anak ng Diyos. Sapagkat kung ating makikilala ang anak ng Diyos, makikilala po natin ang Ama. Mga kaibigan, sapagkat yung anak ng Diyos, sabi niya sa 1:5:43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Yun po yung mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, pinipilit na ating mga kapatid na yung Ama ay siya rin ang anak. At yung anak, siya rin ang Ama. Tanong mga kaibigan, ang magpapakilala po sa Ama ay walang iba kundi ang anak. Mga kaibigan at mga kapatid, 1:18 ng 1, sabi roon, walang taong kailanman nakakita sa Diyos, kundi ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang magpapakilala mga kaibigan sa Ama ay yung bugtong na anak, sapagkat ito ang nakakakilala sa Ama. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya maliwanag po yan na ating pahayag. Ngayon po, yung ating mga viewers, yung ating mga kapatira, sila po ang magtitimbang kung tama po yung ating pinapangaral. Kasi ang ginagawa po ng iba, hindi naman po sila umuunawa ng salita ng Diyos. Hatol sila ng hatol sa pinapangaral natin. Bagamat dahil galit sila sa akin, bawal sabihin ko, mali na kasi galit sila sa akin. Pero pagka sila nagsalita at nangaral ng mali, dapat hindi ako magalit. So, magiging bias po yan mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, lagi po namin ipinapahayag sa inyo mga kaibigan, bawat ipangaral namin sa FB Live,
merong batayan na talata. Hindi po kami nangangaral na walang batayan dito mga kaibigan kasi pangit naman po na kung mangangaral sa inyo ay isang mangangaral, wala namang batayan sa Biblia. No, yung pangit naman kung nagkukwento lang diyan sa live, no? Nangangaral, walang talata. Yun po ay hindi maganda mga kaibigan dahil ang ipinangaral po natin salita ng Diyos. Kung salita ng Diyos ang ating pinapangaral, dapat meron po talaga mga talata sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang payag po nila ay ganito. Ay sinasabi raw natin na bakit daw hiwalay ang ama sa anak. Lagi sabi nila, bakit yung pinag-iiwalay yung ama sa anak? Kalukuhan niyang ginagawa mo, huwag ka na mangaral. Pati yung mga nakikinig sa kanya, huwag nyo nang pakinggan siya kasi ang tinuturo niya, kalokohan. Mga kaibigan, mabigat pong paratang yan, mga kaibigan at mga kapatid, no? At unang-una, sa inyong programa, hindi ko naman kayo ginanyan at hindi ko binanggit ang inyong mga pangalan dahil mahal po namin kayo, mga kaibigan. So, ngayon po, mga kaibigan, nais po namin ipahayag sa inyo na ang aming paniniwala ay meron lamang isang Diyos. Yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ito po ay Diyos na hindi nagbabago. Hindi po yan nagbabago mga kaibigan. Wala po yung dual nature na agaya ng paniniwala ng iba na ang Diyos ay merong dual nature. Naniniwala sila na tunay na tao, tunay na Diyos. 100% na tao, 100% na Diyos. So, ginawa po nilang dual nature ang Diyos, mga kaibigan. At isa rin sa mga paniniwala nila na yung pangalan ng Ama ay Jehovah. At yung pangalan ng anak ay Jesus Christ. Paano naging isa yung Ama at anak? Magkaiba sila ng pangalan. Paano sila naging isa, mga kaibigan at mga kapatid? So, ang pangalan ng Ama ay Jehovah, ang pangalan ng anak ay Jesus Christ, pero iisa yon. Paano po naging isa yung magkaibang pangalan, mga kaibigan at mga kapatid, no? Parang imposible po yun at malabo po yun, mga kaibigan at mga kapatid. At naniniwala rin po sila na ang Diyos ay namamatay. Yung iba namang paniniwala, ang Diyos hindi namamatay. At yung berbo nagkatawang tao, yung Ama ang nagkatawang tao. So magkakaiba po sila ng statement, mga kaibigan. Ang nais po namin ay magkaisa po tayo ng pananampalataya. Kung ano po ang turo ng mga apostol, yun din po dapat ang ating ipangaral. Kasi nga, tiyatawag po tayong apostolik. Pero yung aral natin ay malayo sa mga apostol. Kailanman, mga kaibigan, sa aking pag-aaral po ng banal na kasulatan, ay hindi po ako naniniwala sa aral na oneness. Sapagkat naniniwala po ako na walang apostol ni isa ang nangaral ng oneness. Yung oneness kasi, yung Ama, siya rin yung anak, yung anak, siya rin yung Ama. Wala pong apostol na nangaral ng ganyan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, ang paliwanag po natin, meron pong iisang Diyos, walang iba, kundi ang Ama. Yung iisang Diyos na walang iba kundi ang Ama, dito nagbuhat ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Painggan po natin ang unang Korinto 8 at ang bersikulo po ay 6. Painggan niyo po. Ito po ang bayag ng Biblia. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Ano po ba ang paniniwala ni Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano kung sino ang iisang Diyos? Sabi niya, ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama. Maliwanag po yan. Hindi niya sinabi na may isang Diyos lamang, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Hindi po yan. Kundi, pinapakilala ni Pablo na ang iisang Diyos lamang, ang Ama. Tuloy po natin. Nabuwas sa Kanya ang lahat ng bagay, at tayo'y sa Kanya. Yung ating iisang Diyos na Ama, nagbuwat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, mga kaibigan. Ngayon po,
Saan po ba nagbuhat ang ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid? Pinapahayag ba ng banal na kasulatan na si Kristo ay nagbuhat sa Ama, mga kaibigan at mga kapatid? Kasi lahat ng bagay ay nagbuhat sa iisang Diyos na ating Ama. Ang Panginoong Kristo po ba ay nagbuhat sa ating iisang Diyos na Ama? Pakinggan niyo po sa aklat po ng 16 at ang bersikulo po ay 27. Pakinggan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ay ganito. Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong iniibig, at kayo'y magsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa libutan. Muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paroroon sa Ama. Maliwanag po yan. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, ako ay nagbuhat sa Ama. Ang lahat ng bagay ay nagbuhat sa Ama, gayon din yung kanyang anak ay nagbuhat sa kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga ang payag po sa Mikas 5 at ang bersikulo po ay 2. Mapapansin po natin ang payag po ay ganito. Sabi rito ay ganito. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng muda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sabi niya, mga kaibigan, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. Meron palang, mga kaibigan, na magpupuno sa Israel, na lalabas sa Diyos. Mula sa iyo, lalabas sa akin ang magpupuno sa Israel. Bakit? Maliwanag na ang Panginoong Kristo na magpupuno sa Israel, siya po ay nagbuhat sa Ama. Kaya nga sabi ng Biblia sa Psalms chapter 2 verse 7, ipinanganak kita. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Tanong ko yung mga kaibigan, yung ipinanganak ba, siya rin ba ang nanganak? Yung sinugo ba, siya rin ba ang nagsugo? Iba po yung nagsugo sa kanyang sinugo, mga kaibigan. Ang nagsugo yung Ama, yung kanyang sinugo yung anak. At sinugo ng Panginoong Kristo yung mga apostol. Kasi kung yung nagsugo, siya rin yung sinugo, lalabas, sinugo ng anak ang mga alagad, lalabas yung anak, siya rin ang alagad. Pakinggan yung mga kaibigan. Sa aklat po ng Mateo, sa 10, pakinggan po natin. Ano ang payag po ng Biblia tungkol diyan, mga kaibigan? Sa 10:40 ng Mateo, sabi rito, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Pagka tinanggap pala natin yung mga alagad ng ating Panginoong Kristo, ang tinanggap pala natin yung ating Panginoong Kristo. Pagka tinanggap natin ang Panginoong Kristo, tinatanggap din po natin yung nagsugo sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi ba pwedeng, mga kaibigan, na yung nagsugo, siya rin yung sinugo. Mga kaibigan at mga kapatid, iba yung nagsugo doon sa nagsugo, mga kaibigan at mga kapatid. Yung nagsugo, meron po itong sariling buhay. Yung sinugo, may sariling buhay yung mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, sino po ba ang sinugo? Alamin po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Sa unang 1:4 at ang bersikulo po ay 14. Tingnan niyo po. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas. Mga kaibigan, mga kapatid, pag inyong talatang ito ay narinig nila, nakagalit po sila, mga kaibigan. Dapat wag po kayong magalit sa akin. Magalit po kayo dito sa nakasulat. Binabasa ko lang po yung nakasulat sa Biblia. Na ang sabi na sa Biblia,
na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas. Hindi po yan galing sa akin, mga kaibigan. Binabasa ko lang po ang nakasulat sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Bakit po kayo mga ganit? Kung binabasa lang po namin yung batayan sa Biblia, at kung binabasa po namin, meron naman pong patayan, mga kaibigan. Sana po, kayo po ay magalit sa amin kung sinasabi namin kung walang batayan sa Biblia. Pero kung merong batayan sa Biblia, bakit po tayo mga galit, mga kaibigan at mga kapatid? Nababasa po sa Biblia, mga kaibigan. Maliwanag po yan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Kasi po ang gaganap ng kaligtasan o pagliligtas ay walang iba kundi ang anak. Mga kaibigan, hindi po kami tutol na yung Diyos na Ama ay tagapagligtas, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit yung aktwal na gagawa ng pagliligtas ay sa pamamagitan ng kanyang anak, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan niyo po. Sa aklat po ng Jude, verse 25, pakinggan po natin. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Tagapagligtas po yung ating Diyos. Tagapagligtas po siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. So, ginamit niya po, mga kaibigan, yung kanyang anak, ginawa niyang maging tagapagligtas ng sanlibutan, mga kaibigan. Hindi po kami ang may sabi. Binabasa lang po namin sa banal na kasulatan. Kaya, huwag niyo po kaming iparatangan na kami ay Antikristo. Huwag niyo rin po kaming paratangan na yung aral namin malayo sa Biblia. Binabasa lang po namin sa Biblia yung aming ipinapahayag sa inyo. Wala po kaming sariling paliwanag dito, mga kaibigan. Kaya nga mapapansin nyo, mga kaibigan, mula ng umpisa hanggang matapos po kami, meron po kaming binabasang talata sa Biblia para mawala na po yung pagdududa, mga kaibigan at mga kapatid. At bahala na po ang mga viewers na silang magtitimbang kung tama ba yung sasabihin namin o mali yung sinasabi namin, mga kaibigan. Ang proof lang namin na ito ay tama ang aming sinasabi. Sapagkat ito po ay nakasulat sa Biblia, mga kaibigan. Pagka hindi po nakasulat sa Biblia, huwag niyo po kami paniwalaan. Kung nagkukwento lang po kami, huwag niyo kami paniwalaan. Mga kaibigan at mga kapatid. Kung ikukwento lang po namin yung buhay namin, huwag niyo kami paniwalaan. Pero mga kaibigan, ang ipinapangaral po namin sa inyo, yung Biblia, yung nakasulat sa Biblia. Ito po ang aming pinapangaral sa inyo. Wala po kami sariling katha rito, mga kaibigan. Nakagaya ng paratang iba, ang aming aral, invento lang yung aral namin. Yung aral namin, gawa-gawa lang. Yung interpret namin sa Biblia, mali-mali. Hindi po dapat ganun, mga kaibigan, mga kapatid. Unang-una, tayo po ay mga Kristiyano. Kailangan wag po tayong magsalita ng hindi maganda sa ating mga kapatiran, mga kaibigan. At lalo na tayo po ay live. Papainggan po tayo, mga kaibigan. No? Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Napapainggan po ang ating programa, mga kaibigan. Kailangan iwasan po natin yung paghatol natin sa ating kapwa, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, naniniwala po kami na ang iisang Diyos, ito po yung monotheism, no? Naniniwala po kami sa iisang Diyos at ang iisang Diyos na ito ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo. Painggan niyo po sa ikalawang 1:1 at ang versikulo po ay 3. Sabi rito, sumaatin nawa ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Hesukristo, anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. Sumaatin nawa ang biyaya mula sa ating Diyos Ama at kay Hesukristo na anak ng Ama, mga kaibigan, sa katotohanan at sa pag-ibig. Malinawanag po yan, mga kaibigan, kay Jesucristo na anak ng Ama. Ngayon po, mga kaibigan at mga kapatid, bilang mga apostoli, sino po ba ang dapat nating samahan?
patay na po ang mga apostol. Mga kaibigan, ngayon po, sasamahan po natin ang turo at aral ng mga apostol. Pag sinamahan po natin ang mga apostol, mga kaibigan, sa kanilang turo at aral, ano po ang sabi ni Juan? Sa unang 1:1 at ang bersikulo po ay 3, sabi rito, yung aming nakita at narinig, ay siya rin naming binabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Pag tayo po mga kaibigan ay yung turot aral nila ay ating pinanghawakan, tayo po ay may pakikisama sa mga apostol, oo, tayo ay may pakikisama sa Ama at gayon din sa anak na ating Panginoong Jesucristo. Meron pong Ama, merong anak na walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Hindi po natin pwede itanggi ang anak. Pag tinanggihan po natin ang anak, mga kaibigan, tinanggihan po natin ang ating kaligtasan, tinanggihan po natin ang pagtubos ng anak sa ating mga kasalanan, mga kaibigan. So, pag tinanggihan po natin ang anak, tayo po ay magiging antikristo. Kaya naniniwala po kami, mga kaibigan, may Ama, may anak, mga kaibigan, at ang Panginoong Jesus, si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang paniniwala po namin ito po ay batay sa banal na kasulatan. Hindi po ito mula sa aming sarili, mga kaibigan. So, Sir Michelle, tingnan natin kung baka may mga tanong dyan. No? Tingnan natin pagkakataon ng ating mga kapatid na sila po ay makapagtanong tungkol po sa ating FB Live. So, pagpalain tayo ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. So, tingnan natin, tayo po ay babati sa ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay. Tingnan natin. Ay, ganito, no? Hindi natin makita yung yung kanilang mga comment. So, pinabati po natin sila, Brother Raymond Resurrection, at ang kanyang may bahay na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, at kay Brother Nelson Durmal na patuloy na nakikinig diyan sa programang Apostolic Back to the Bible. Pag tayo po ay magpapatuloy, mga kaibigan, so, kaya po pinapangaral po namin, so sa ating mga kaibigan na mga pastor, hindi naman namin pinipilit sa inyo na paniwalaan nyo kami. No? Hindi naman namin ipinapangaral yung aming sarili. Hindi namin pinipilit sa inyo na kami ang totoo at kami ang tama. Hindi po namin pinipilit yan. Kung ayaw niyo pong maniwala sa amin, wala po kami magagawa, mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya, kami po mga kaibigan, nagkataka po kami bakit inaatake po kami, mga kaibigan. Unang-una ay wala na po kami sa inyo. Bakit po inaatake niyo po kami, mga kaibigan? Dapat hindi na po ganun. No? Hindi porkit na umalis na sa inyo, galit na kayo. Dapat hindi po ganun. Dapat mag-ari po ang pag-ibig sa atin sa isa't isa, mga kaibigan. So, mga kaibigan at mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Patiin po natin si Sister Rhoda Bayon Durman, Rosemary Juan Bayon, si Brother Bobby Maguan, Brother Nelson Durmal, si Sister Jenilyn Fuertes. Ito po yung masugid natin taga-subaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin si Brother Nelson Durmal. Siya po yung ating, siya nagbigay nito, no? Ang sponsor ng ating damit, no? Si Brother Nelson Durmal. No? Pagpalain siya ng ating Panginoon. At yun lamang, mga kaibigan, no? Kailangan pag tayo pumangaral, nasa Biblia. Dapat nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan at mga kapatid. Huwag po tayong magalit sa mga nangangaral. Kailangan nga, mga kaibigan, matuwa nga tayo kasi merong nangangaral ng katotohanan. Mga kaibigan, may sumisigaw ng katotohanan. May sumusuway, may sumasaway doon sa mga maling aral. Mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya, pinapatunayan po natin na ang ating pangaral, ito po ay ayon sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, nakakalungkot man, sa ating mga kaibigan ng pastor, sila po ay mahiling magparatang, no? Kaya nga, mahirap po, mga kaibigan, sa ating mga pastor, na malay nyo po, tayo po ay magkita-kita. Tapos,
Nawa magkaroon ng kapayapaan mga pastor, no? Mahal po namin kayo, gusto po namin kayo maligtas. At hindi po namin pinipilit yung aral namin sa inyo. Kaya wag nyo rin po ipilit sa amin yung pinapangaral ninyo, no? Tayo po ay, magrespetuhan po tayo sa bawat aral na bawat isa. Ililigtas nyo ang sarili nyo, pati yung mga pinapangaralan ninyo, ililigtas po namin ang sarili namin, pati yung pinapangaralan po namin, mga kaibigan at mga kapatid, no? Kaya, maliwanag po yan. So, lalo na mga kaibigan, sa mga patikos ng mga pastor na ito, nawa yung kapayapaan ng Diyos, maghari sa puso ninyo. Huwag nyo idadaan sa ganit ang salita ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya nga, yung aking narinig, yung kanilang pangangaral, ang inaatake nila yung personal. Hindi nila inaatake yung aral. Kung yung aral ko ay mali, yun po ang atakihin ninyo. Huwag nyo pong atakihin yung aking pagkatao, mga kaibigan at mga kapatid. So, mahal po tayo ng ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Siguro, kailangan po ninyo, sa ating mga kaibigan na pastor, kailangan pag-aralan nyo maigi ang Biblia. Pag-aralan ninyo ang background ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Pag-aralan ninyo ang Biblia, yung masusing pag-aaral, no, sa salita ng Diyos. At para po matigil na yung ating pagbabatuan sa FB Live, mga kaibigan, mga kapatid, kailangan maghari ang kapayapaan sa ating mga puso. Mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya ang nangyayari, nagiging hindi maganda tayo sa paningin ng mga viewers. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang ibig lang po namin, maligtas ang lahat ng mga tao, makaalam ng katotohanan, mga kaibigan. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. At hindi nyo pwedeng pigilan ang katotohanan, mga kaibigan. Kasi pag pinigilan nyo ang katotohanan, pinigilan nyo ang kaligtasan ng mga tao. Yan po yan, mga kaibigan. Ano ang katotohanan? Yung ama ba ay siya rin ng anak? Hindi po yan ang katotohanan. Yung oneness ba ay totoo? Hindi po yan totoo. Ang katotohanan ay ang merong ama at merong anak. Yung ama, sinugo niya ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Yan po ang katotohanan. Yan po ang nasa Biblia. Wala kayong mabasa sa Biblia na sinabi ng mga apostol na yung ama, siya rin ang anak. O kaya yung anak, siya rin ang ama. Wala kayong mabasa ng ganyan. At wala rin kayong mabasa na aral na oneness. Kalukuhan po yan. Wala sa Biblia yan, mga kaibigan. Wala rin mabasa sa Biblia na dual nature. Bakit pinipilit nyo sa mga tao na merong dual nature ang Diyos? Na wala namang batayan sa Biblia. Mga kaibigan at mga kapatid, huwag po nating gawing laruan ng Diyos, mga kaibigan. No? Kaya nga, mga kaibigan, hindi po kami galit. Kaya nga, lagi namin pinapangalan dito, merong isang Diyos, ito ang absolute one na nag-iisang Diyos. Hindi nagbabago, mga kaibigan. Hindi namamatay, mga kaibigan. Hindi namamatay, hindi nababagod, hindi nagugutom, hindi nauuhaw. Ito po ay makapangyarihan sa lahat. Ito po ay absolute one. Walang iba kundi ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama na bumuhay sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, mga kaibigan, maliwanag po yan. May iisang Diyos, walang iba kundi ang Ama. Kung ayaw nyo tanggapin na yung iisang Diyos, ang Ama, malaking ang kaligtasan po, mga kaibigan, ay malayo sa inyo. Ang aming paniniwala, ang isang Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Ang paniniwala namin sa ating Panginoong Kristo, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yan po ang nasa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Diyos Ama at Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos. Yan ang pinakikilala ng Biblia, mga kaibigan. Ngayon po, sino po ngayon ang hindi nangangaral ng apostolic na doktrina? Kami po ba o kayo? Ang pangangaral ng mga apostol, si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ang pangangaral ninyo, si Jesucristo, siya rin yung ama, siya rin yung anak. Wala po sa Biblia yan. No?
Babasahin natin ang si Saddam, brother, kung siya ang ama, sino po ba ang sinasabi sa Biblia? May tagapamagitan ng Diyos at sa mga tao. Tama to, Brother Saddam, no? Kung paniniwala kasi ng mga oneness na yung anak, siya rin yung ama, wala nang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Basahin natin. Sa unang Timoteo 2 at ang versikulo po ay 5. Ano po ang payag ng banal na kasulatan? Ay sabi rito ay ganito. Sapagkat may isang Diyos, ito po ay tumutukoy sa Ama. At may isang taga-pamamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang taga-pamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mapapansin po natin kay Brother Sada, mapapansin po natin, may isang Diyos at may isang taga-pamamagitan sa Diyos. Yung Diyos ba, siya rin ba ang tagapamagitan? Kasi ang sabi, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Meron pong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Si Kristo po ang maghahatid sa atin sa Ama sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pakinggan nyo mga kaibigan, sa 3:18 ng unang Pedro, basahin po natin, ay ganito. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ang nagdala po sa atin, sa Diyos, ay walang iba kundi si Kristo. Kaya nga po siya namatay, mga kaibigan, at muling nabuhay. Siya po ay tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Si Kristo ang nagdala sa atin sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So siya rin ba ang Diyos? Siya po ang nagdala sa atin sa Diyos, mga kaibigan. Kaya nga po, tama ito si Brother Saddam, no? Sabi niya, brother, kung siya ang ama, sino po ba ang sinabi ng Biblia? May tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Tama po yan, Brother Saddam, no? May isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos, ang taong si Kristo Jesus. Kasi kung si Jesus, siya rin yung Ama, sino ang tagapamagitan sa Ama? Siya rin na pala yung Ama. Kasi kung siya rin ang Diyos, sino pa ang tagapamagitan sa Diyos? Siya na pala ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So, maganda ito, Brother Saddam, pagpalain ka ng Panginoong Kristo, no? Alam ko po na ikaw ay truth seeker, no? Na pagtitimbang mo ang katotohanan, kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsasabi ng hindi totoo. Kaya nga kami, mga kaibigan, lahat ng sinasabi namin sa FB Live, lahat po merong talata sa Biblia. May batayan sa Biblia. Kasi ayaw po naming mangaral na walang batayan sa Biblia. Kasi yung taong nangangaral na walang batayan, sinungaling yun. Sinungaling yun pagka walang batayan, mga kaibigan. Sinungaling ang mangaral pag siya siya'y nangaral na walang batayan. Saan mo mabasa sa Biblia na yung ama, siya rin ang anak? Di ba kasinungalingan? Saan mo mabasa sa Biblia yung terminong oneness? Di ba wala sa Biblia yun? Di ba nagdadagdag kayo sa Biblia? Anumang kasinungalingan ay hindi katotohanan. Sabi nila, yung ama, si Jehovah. Tapos yung anak, si Jesus Christ. Pero iisa ito. Paano ito naging isa? Magkaiba ng pangalan. Paano naging isa yun? No, makikita yung mga kaibigan. Kasinungalingan po yun . Sabi niya, ako at ama iisa. Sabi nila, yung ama at anak iisa. Granted. Bakit ang paniniwala nyo sa pangalan ng ama, Jehovah? Tapos yung pangalan ng anak ni Jesus Christ. Paano naging isa yun? Paano nyo ipapaliwanag na isa yun? Mga kaibigan, wala kayong batayan sa Biblia. Kasinungalingan po yan, mga kaibigan, mga kapatid. So, tingnan pa natin. Tingnan pa kayo, mga iba. Comment. Kaya, nagpapasalamat kami kay Brother Saddam. Pagpalain ka ng ating Panginoon, siguro si Brother Saddam, no? May comment pa siya. At kung meron po tayo mga katanungan, mga kaibigan,
ay pwede po tayo magtanong mga kaibigan sa FB Live. Mag-comment lang po tayo. Sasagutin po natin sa Martes mga kaibigan at mga kapatid. So pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po ay pinagtitimbang po natin kung sino ang totoo at kung sino ang hindi totoo. Ano po ba ang hindi totoo? Ang hindi totoo at kasinungalingan, ang pangangaral nila na yung ama, siya rin ang anak, yung anak, siya rin yung ama. Ang challenge ko sa inyo, saan mo mabasa sa Biblia na pinangaral ng mga apostol na yung ama, siya rin ang anak, at yung anak, siya rin ang ama? Pag may nabasa kayo, itigil ko na ang programang ito. Okay? At pag may nabasa kayo sa Biblia, mga kaibigan, na tumutukoy na yung Diyos ay namatay, mga kaibigan, ititigil ko na ang programang ito. Wala kayong mabasa sa Biblia na ang Diyos ay namatay. At saan nyo rin mabasa sa Biblia na yung pangalan ng Ama ay Jehovah at ang pangalan ng anak, pangalan ng Ama ay Jehovah at yung pangalan ng anak ay Jesus tapos iisa. Wala kayong mabasa sa Biblia. Kaya yung aral ninyo, puro kalokohan yan eh. Hindi nakasulat sa Biblia. Huwag po natin ipilit sa mga tao yung hindi nararapat, yung hindi nakasulat sa Biblia. Nagkakalat kayo ng kasinungalingan sa mga tao. Mga kaibigan at mga kapatid. So, kung ang aming pangaral ay hindi totoo, mga kaibigan, hindi na po kami mangaral kung hindi totoo ang aming pinapangaral, mga kaibigan at mga kapatid. So, meron pa siguro, no? Si Brother Sadar, may sinabi pa. No? Basahin natin. Meron pa siyang comment. So, siguro mga kaibigan, dahil overtime na po tayo, lapit na po tayo magtapos, mga kaibigan. Sa lahat po, hindi po tayo galit mga kaibigan. Alam niyo po mga kaibigan, hindi po ako galit. Galit po ako sa maling aral. Mga kaibigan. Dapat magalit tayo pagka ang aral mali. Bakit? Pagka ang aral po ay mali, mapapahamak po ang kaluluwa ng mga tao. Kaya nga sabi ni Pablo, sa unang Timoteo 4:16, sabi niya kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Sapagkat ililigtas mo ang sarili mo, pati ang nagsisipakinig sa iyo. Kaya kailangan isang mangangaral, mag-ingat siya sa kanyang sarili, mag-ingat siya sa kanyang turo. Bakit? Pagka mali ang aral, pagka mali ang turo, mapapahamak ang kaluluwa ng mga tao. Mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang mali? Yung ama, siya rin yung anak, mali yan. Wala sa Biblia yan, kasinungalingan yan. Mga kaibigan, kaya sabi ko sa inyo, walang mabasa sa Biblia. Pag wala sa Biblia, huwag niyong paniwalaan, mga kaibigan. Pangluloko yan, pangdaraya yan, mga kaibigan. Maraming mapapahamak na kaluluwa ang ganyang aral. Pagka wala sa Biblia, huwag po natin tatanggapin. Pag nakasulat sa Biblia, tanggapin po natin, mga kaibigan. Sabi ng mga apostol, huwag higit sa mga bagay na nasusulat. Gusto nyo maligtas mga membro nyo? Sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat, mga kaibigan. Para hindi sila mapahamak. Kasi pag umigit ka sa mga bagay na nasusulat, nagsisinungaling ka na. Yun po ang mabigat, mga kaibigan. Kaya po dito sa amin, sa FB Live, mga kaibigan, mga kapatid, mahirap po magsalita na walang nakasulat sa Biblia. Mahirap mangaral pagka wala po kayong patayan sa Biblia, mga kaibigan. Kaya inulit po namin, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po kami galit sa mga tao. Galit po kami sa maling aral na kanilang ipinapangaral, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya alam niyo po mga kaibigan, ang ating kaligtasan, yung ating kaluluwa, isa lang po ito. Isa lang po ang ating kaluluwa. Ang pera na papalitan, ang bahay na papalitan, mga kaibigan at mga kapatid, no? Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay napapalitan. Pero yung ating kaluluwa, pagka ito'y napahamak, mga kaibigan, ito po ang pinakadelikadong bagay. Yung ating kaluluwa, nag-iisa lang ito, mga kaibigan. Wala itong kapalit. Kaya pagka napahamak ang kaluluwa, mga kaibigan at mga kapatid, isa pong kakilakilabot na bagay po yan, mga kaibigan. Kaya sabi ni Kristo, maangkin mo man ang buong sanlibutan, kung mapahamak naman ang iyong buhay, anong itutumbas mo sa iyong buhay?
Kaya po mga kaibigan, sa aking mga kapwa mangangaral, sa mga pastor, ipangaral po natin ang katotohanan. Huwag po tayong matakot, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag po tayong matakot. Basta nasa Biblia sinasabi mo. Pag may batayan sa Biblia, huwag kang matakot, mga kaibigan. No? Ipangaral mo ang totoo. Magalit man sila sa iyo. Kahit magalit sila sa iyo, mga kaibigan, ipangaral natin ang totoo, mga kaibigan. Sapagkat, pagka pinangaral mo ang totoo, ay kakampi mo ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya naman po, mga kaibigan, niabati po natin si Brother Saddam, Brother Raymond Resurrection, sa lahat ng ating mga kapatiran. At mga kapatid, ito po muli ang lingkod na si Brother Ariel Ibarra. Babati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang Apostolic Back to the Bible. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Kristo. Mahal po namin kayo, mga kaibigan. Hindi po kami galit. Binibigyan lang po namin kapamigatan ang mga aral ng ating Panginoong Kristo. Mahal po namin kayo, mga kaibigan. Kaya nga pinapangaral po namin sa inyo ang katotohanan dahil mahal po namin kayo, mga kaibigan. Kahit magalit sa akin lahat ng tao sa pagsasabi ko ng totoo, masabi ko lang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon Kristo at sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan. Amen.